Hindi po nila naunawaan. Litra por litra kasi. Ang sinasabi ni San Pedro sa mga gawa, Kapitulo 2, versikulo 38, ay pumapatungkol sa mga may saktong gulang na. Dahil sila ang nakakaintindi at marunong nang magsisi sa kanilang mga kasalanang nagawa. At dagdag pa riyan, wala tayong mababasa sa Biblia na hindi na kailangang bautismuhan ang bata. Ang pagtutol ng mga taga-ibang sikta ay ganito, na hindi na daw kailangan binyagan ang isang bata. Ito naman ang ating pahayag tungkol dyan. Ang binyag ng isang bata ay tinatawag na paedobaptism or pedobaptism. Ang pedobaptism ay nagmula sa salitang Grego na pais. Ang ibig sabihin ay child o bata. Basahin po natin ang sulat sa mga awit. Ang talatang ito ay nagpapatunay na kailangan talagang bautismuhan ang isang bata. Mga awit, Kapitulo 51, versikulo 5. Ako'y masama na, buhat ng isilang, makasalanan na, nang ako'y iluwal. Mga kapatid, napakalinaw. Ang isang bata umamin mismo na siya'y masama mula ng isilang at makasalanan nang siya'y iluwal, ipanganak. Ito po ang tinatawag na masamang mana. Mga kasalanan na minana natin sa ating mga ninuno. Tinatawag po natin itong original sins. Ganito rin ang sinabi ni Propeta Isaias. Isaias Kapitulo 48, versikulo 8. You have neither heard nor understood, from of old your ears have not been opened. Will do I know how treacherous you are? You were called a rebel from birth. Ayun, maliwanag mga kapatid. Suwail, rebelde, mula pa ng ipanganak. Basahin po natin ang taga-Galacia, Kapitulo 3, versikulo 27. Ang buhay mismo ni Kristo ay isinuot sa inyo na parang damit nang kayo'y binautismuhan sa Kanya. Kaya nga kailangan talagang bautismuhan ang bata dahil mayroon na po siyang kasalanan. Tinataglay na po niya ang bigat, ang sumpa ng kasalanang minana natin sa ating mga ninuno, Adan and Eve. Basahin po natin ang Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 16. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kaniyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Dahil dito si San Pedro ay nangaral ng binyag para din sa mga bata. Basahin po natin ang mga gawa, Kapitulo 2, versikulo 38 hanggang 19. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak. Napakalinaw mga kapatid, di po ba? Na ang bautismo ay isang pangako. So, dahil dito, ang isang ina na nagngangalang si Lydia, binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at kanyang pinaniwalaan ang ipinangaral ni Pablo ay pinabautismuhan kaagad ang kanyang buong pamilya. Siyempre, kasama dito ang mga bata. Mababasa po natin yan. Basahin po natin ang mga gawa, Kapitulo 16, versikulo 31 hanggang 33. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo pati ang buo niyang sambahayan. Sa sinasabi ko na ay ang buong pamilya, siyempre kasama ang mga bata. Ang ating kasaysayan, mababasa po natin sa Wikipedia, the Free Encyclopedia. Infant baptism is the practice of baptizing infants or young children. In theological discussion, the practice is sometimes referred to as paedobaptism or pedobaptism from the Greek pais meaning child. This can be contrasted with that is called believer's baptism or credo baptism from the Latin words credo meaning I believe, which is the religious practice
of baptizing only individuals who personally confess faith in Jesus, therefore including underage children. Opposition to infant baptism is termed catabaptism. Infant baptism is also called christening by some of faith traditions. The earliest extra-biblical directions for baptism, which occur in the Didache C100, are taken to be about baptism of adults, since they required fasting by the person to be baptized. However, inscriptions dating back to the 2nd century, which refer to young children as children of God, may indicate that Christians customarily baptize infant too. The earliest reference to infant baptism was by Irenaeus, c. 130 to 202, in the work Against Heresies. Due to its reference to Eleutherius as the current bishop of Rome, the work is usually dated c. 100 AD. Irenaeus speaks of children being born again to God. Ang bautismo ng mga Kristiyano ay ang tuli ng mga Israelita. Dumako naman tayo sa nakasanayan ng mga Israelita noong lumang tipan. I-compare natin ito sa bautismo ng bagong tipan. Ang bautismo ng mga Kristiyano ay ang tuli ng mga Israelita sa lumang tipan. Basahin po natin ang Colosas Kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 12. Sa pamamagitan din ni Kristo, kayo'y tinuli, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling nagbuhay sa Kanya. Sa lumang tipan, ang relihiyong Judismo ay ginagawang initiation, ang pagtutuli o circumcision. Ang isang batang walang kamuwang-muwang, 8 days, ay tinutuli upang maging ganap na bimbro ng bayan ng Israel. Basahin po natin ang Genesis, Kapitulo 17, versikulo 11 hanggang 14 at 23. At iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin pagsapit ng 8 araw. Kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambahayan. Gayon din ang mga aliping binili sa mga dayuhan. Ang palatandaang ito sa inyong katawan ay magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. Ang sinumang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. Nang araw ring iyon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging ang aliping ipinanganak doon o binili. Ang batang walang kamuwang ay hindi alam na palalayasin o itakwil ng Diyos ang mga supot, mga pisot, walang tuli. Subalit, ang kanilang mga magulang na alam ang utos ng Diyos, sila ang gumagawa sa utos ng Diyos para sa kanilang mga anak. Kahit pa ang mga bata ay walang alam tungkol sa batas ng pagtutuli. Ganon din ang ginagawa nating mga tunay na Kristiyano. Pinabautismuhan kaagad natin ang ating mga anak kahit hindi pa nila alam ang batas at utos tungkol sa bautismo. Nang sa ganon, maging bahagi agad sila sa iisang katawan ng ating Panginoong Hesukristo, ang Santa Iglesia. Dahil ang bautismo ang siyang nagbubuklod sa atin at sa Diyos. Basahin po natin mga kapatid ang sulat mula sa mga awit, Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 2. O Panginoon na aming Diyos, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot langit. Pinupuri ka ng mga batang bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong mga kaaway. Kita niyo na mga kapatid, napakamali po ng mga pangangaral ng ibang sikta. Hindi po sila nagsasabi ng katotohanan. Meron bang nagpupuri sa Diyos na walang pananampalataya sa Diyos? Wala!
Ibig sabihin, meron na po silang isip at pananampalataya sa Diyos. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 6. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isang maliliit na mga batang ito na nanampalataya sa akin. Napakalinaw po mga kapatid, dahil sinabi ng Panginoon na ang mga bata ay meron ng pananampalataya sa Kanya. Kaya nga sinabi ng Panginoon, huwag ninyo silang pagbawalan na lumapit sa akin. Ang pananampalataya po ay regalo ng Panginoong Diyos sa bawat tao. Dahil marami din namang mga tao, kahit na mga matanda na may sapat ng unawa, subalit wala pong pananampalataya sa Diyos. Basahin po natin ang ikaduhang Tesalonica, Kapitulo 3, versikulo 2. Idalangin din ninyong maligtas kami sa mga taong masama at walang kinikilalang Diyos, sapagkat hindi lahat ay may pananampalataya sa Diyos. So malinaw mga kapatid, hindi garantiya na kumo malaki na ang tao ay mayroon ng pananampalataya kaya siya bautismuhan. Sabi nila, hindi bautismuhan ang bata kasi nga wala daw itong pananampalataya. Napatunayan po natin ngayon na mali sila. Pansinin po natin mga kapatid, ang isa pang pagtutol ang sinasabi ng mga taga-ibang sikta. Ang kaharian ng Diyos daw ay para sa mga bata, kaya hindi na kailangan bautismuhan sila. Basahin po natin ang kanilang Bible support mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 14. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. At ito naman ang pahayag natin tungkol dyan. Tama naman po na ang kaharian ng Diyos ay para sa mga katulad ng mga bata. Ang ibig pong sabihin yan ng Panginoong Hesus ay huwag nga nilang pagbawalan ang kanilang mga anak na mabautismuhan. Nang sa ganon, mapalapit ang mga bata kay Hesus at maging bahagi sa bayan ng Diyos, ang Santa Iglesia Katolika. Pansinin po natin mga kapatid ang sinasabi ng mga taga-ibang sikta. Ang bata di umano ay wala pang pananampalataya. Subalit sinasabi rin nila na ang kaharian ng Diyos ay para sa mga batang ito na kanilang sinasabi na walang pananampalataya sa Diyos. Kung ating sisiyasating mabuti ang estilo ng kanilang pagtuturo ay ating matutuklasan. Wala po sila sa tamang direksyon at lumalabas na parang pinaikot-ikot lamang tayo sa kanilang panlilinglang. Baka hindi nga po nila alam ito o baka hindi nga po nila ito napansin na sila pala ginagamit na ni Satanas upang wasakin ang Santa Iglesia ang tatag ng ating Panginoon. Biruin po ninyo, pwede lang palang makakapasok sa kaharian ng Diyos ang mga walang pananampalataya? Pwede ba yun? Kung tama ang kanilang pangunawa, ay pwede rin palang makapasok sa langit ang mga taong suwael, mga masama, mga walang pananampalataya sa Diyos. At maliwanag naman po ang sinasabi ng kasulatan. Kapag wala tayong pananampalataya, ay hindi po tayo kaluguran ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin ang Hebro, Kapitulo 11, versikulo 38. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugan. Hebro 11:6. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran, sapagkat ang sino mang lumapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga taong nananalig sa Kanya. Napakaraming pagtutol po ang ating mga kaibayo sa pananampalataya. Kagaya na lang ng dapat daw sa ilog, sa swimming pool o sa dagat. Dapat
kung saan malalim ang tubig. Doon daw dapat bautismuhan ang tao. Kasi daw, si Kristo doon binatismuhan sa ilog ng Jordan. At dapat daw nating tularan. Hindi po ganun ang ibig sabihin mga kapatid. Nagkataon lamang po na malapit sila sa ilog ng Jordan. Kung ganun pala, papaano na lang yung mga taong malayo sa ilog at malayo rin sa dagat at walang swimming pool? Yung mga taong nakatira sa bundok, maging dahilan po ba yun upang ma-delay ang kanilang kaligtasan? Basahin na lang po natin ang mga sulat sa mga Gawa, Kapitulo 22, versikulo 16. Tumayo ka na, magpabautismo at manalangin ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Yan po mga kapatid. Napakalinaw po na dapat huwag po nating i-delay o hanapan ng kahit anong dahilan ang kaligtasan ng ating mga kapatid. Mahirap bang unawain ang salita ng Diyos? Well, mahirap nga ito para sa isang taong punong-puno ng pagpapaimbabaw sa kanyang sarili. Ayaw kilalanin ang authority ng Santa Iglesia ang tatag ng Panginoon. Basahin po natin ang mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 41. Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng 3,000 katao ng araw na yun. Dagdag pa nito, hindi na po kailangan sa ilog o sa dagat o sa swimming pool. Basahin po natin ang mga Gawa, Kapitulo 9, versikulo 17 hanggang 18. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Sabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon di, may mga nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Tumayo siya at binautismuhan. Maliwanag po mga kapatid. Tumayo siya at binautismuhan. Ang tanong, mayroon bang tubig doon? Mayroon bang binanggit dito na tubig o ilog? Wala. Bahay po ito. Kung ating matatandaan mga kapatid, si San Pablo ay namumautismo din sa isang gwardya sa loob ng kulungan habang nakulong siya doon. Wala pong tubig sa loob ng kulungan except siguro sa tubig mula sa tadyaw, no? Yung sisid lang ng tubig. Basahin po natin ang mga Gawa, Kapitulo 16, versikulo 33. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat. Siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Kita niyo mga kapatid? Hindi lang malalaki, binitusmuhan sa loob ng kulungan, pati ang buo niyang sambahayan. Ibig sabihin, kasama ang mga bata ron. Ang tubig ay isang simbolo lamang ng paghuhugas ng mga kasalanan. Kahit ng lumang tipan ay nagsasabi tungkol sa bautismo ng pagwisik, sprinkling of water. Basahin po natin ang Ezekiel, Lumang Tipan, Kapitulo 36, versikulo 25. Ganito po ang ating mababasa. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Kita niyo naman kapatid? Ganun din. Basahin po natin ang mga Bilang, Kapitulo 8, versikulo 7. Wisikan mo sila ng tubig na panlinis ng kasalanan. Paahitan ang buo nilang katawan at palabhan ang kanilang mga kasuotan. Ito po'y pumapatungkol o tumutukoy sa bautismo ng simbahan katolika na ginagamit ang sprinkling or pagbuhos lamang ng tubig. Napakaliwanag naman ang salita ng Diyos. Kaya hindi na po kailangan ang maraming tubig upang ganap na maging Kristiyano ang isang tao. Upang ating malaman kung sino itong mga tumututol sa formula na binigay ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang Santa Iglesia Katolika ayon sa utos mismo ng Panginoon. Sila po ay sina Charles Fox Parham na isang Amerikano at founder ng isang sektang Pentecostal Church at si William J. Seymour na kanyang estudyante noong taong 1902. Subalit, dapat po nating malaman ito mga kapatid. Ano bang sabi ng kasulatan tungkol sa mga sektang iyon? Mga Awit, Kapitulo 127, versikulo 1. Maliban nga na ang Diyos ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtatag ay wala ring kabuluhan. At susulat pa sa mga Gawa, Kapitulo 17, versikulo 24. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto. Siya ang Panginoon ng langit at lupa. Hindi siya nananahan sa mga templong ginawa lamang ng tao.
maliwanag po mga kapatid. Ano bang kahulugan ng bahay? At ano bang kahulugan ng templo? Isa lang po ang kahulugan nito mga kapatid. Ito po tumutukoy sa mga tao. Dahil tayo, ang bawat isang tao ay bahay ng Diyos or templo ng Diyos. Tayo po ang templo ng Diyos. Halimbawa, magtayo ako ng isang sekta. Inorganize ko yung mga tao. Tawag po yun, iglesia. Dahil ang iglesia ay tayong mga tao. Hindi po building. Tao yun. Ang bahay na sinasabi at ang templo na sinasabi ay ang katawan po natin. Sinabi ng Panginoon, ang sino mang wawasak ng templo ng Diyos ay kanyang paparusahan. At ang templong iyon ay kayo, tayo. So maliwanag mga kapatid, ang tinutukoy dito sa mga awit 127.1 at sa mga gawa 17.24 ay mga tao po or assembly of people. Ano pong sinasabi? Kawang ang ginawa ng nagtayo ng bahay o assembly of people na yun ay walang kabuluhan dahil hindi nananahan ang Diyos sa mga sekta o templo na ginawa lamang ng tao, organized by men. Okay? Sana nakapagbigay po tayo ng kaunting kalaman sa ating pananampalatayang Katoliko. Naway maging daan po ito upang mabuklod tayong muli sa pagkakaisa gaya ng pagnanais at panalangin ng ating Panginoong Jesucristo na tayo'y maging isang kawan sa iisang pastor. Basahin po natin ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, versikulo 16. Meron akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang ipasok dito at pakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan sa iisang pastol. Basahin po natin ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 17, versikulo 21 hanggang 22. Ito po ang panalangin ng ating Panginoon. Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin, ako'y sa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin. Ibinigay ko na sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging ganap na maging isa. Tulad mo at ako, hindi po pagkawawatak-watak ang nais ng Panginoon, kundi unity. Isang pananampalataya, isang Panginoon, at isang bautismo. Hanggang sa muli po, sa susunod nating topiko mga kapatid. Ang kanyang kaharian ay tinayo ng kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo. Kinuha niya ang Santa Iglesia na naitayo sa Jerusalem at ibinigay doon sa mga tao o bansa na tapat